Ikinasal ako sa mortal kong kaaway, kaya nagkasundo kami sa tatlong kondisyon para magkaroon ng kanya-kanya kaming buhay. Pero ang nangyari, kapag hindi ko sinagot ang tawag niya agad, isusumbong niya ako kay nanay. Kapag natulog akong hiwalay at hindi ko siya kinumutan, isusumbong din niya ako. Kahit hindi ko gawin ang tungkulin ko bilang asawa, isusumbong niya pa rin ako. Talagang natakot na ako sa mga sumbong ng kaaway kong ito. Ate, ano ba talaga ang gusto mo? Tanong ko sa kanya. Ngumiti siya ng nakakaakit at sumagot, huwag kang maging pasaway, Totoy. Pagbutihin mo ang paglilingkod sa ate mo at hindi kita pababayaan. Napaisip ako, lagot. Nahulog ako sa patibong niya. Inantay na pala ako ng babaeng ito. Ako at si Trina ay mortal na magkaaway sa mundo ng negosyo. Hindi kami magkasundo mula pagkabata. Siguro nagsimula ang away namin noong nag-diaper pa lang kami. Pinupunan niya ang mga gamit ko at tinatawanan ko naman ang kanya. May alaga siyang aso, ako naman pusa. Mahilig akong umakyat ng puno, siya naman nagbebenta. Nagtatanim siya ng bulaklak, dinidiligan ko naman ng mainit na tubig. Basta, hindi kami magkasundo. Gusto lang naming pagulungin sa putik ang isa't isa. Sino kaya ang mag-aakalang kailangan kaming ipakasal ng mga matatandang maisayad sa pamilya namin dahil sa isang walang kwentang alyansa sa negosyo? Ang kasal namin ay magarbo, pero wala kaming ibang nararamdaman kundi pagkayamot sa isa't isa. Naaalala ko pa ang suot ni Trina na mamahaling gown. Walang emosyon ang mukha niya nang humarap sa akin. Malamig niyang inilahad ang tatlong kondisyon pagkatapos ng kasal. Hiwalay na kwarto para sa bawat isa at walang pakikialam sa personal na buhay. Sa labas, magpanggap na masayang mag-asawa para sa kapakanan ng mga pamilya. Maliban kung kailangan, iwasan ang personal na pag-uusap. Mag-usap sa pamamagitan ng internet. Tuwang-tuwa ako noon. Ang hindi makialam sa buhay ng isa't isa, hindi ba't iyon ang gusto ko? Si Trina, ginawa niya rin sa wakas ang isang bagay na gusto ko. Kaya hindi ako nagdalawang isip na tumango. Pero ngayong naiisip ko, ang lihim kong kagalakan noon ay isang malaking kalokohan. Ilang araw lang pagkatapos ng kasal, ang sinasabing tatlong kondisyon ay pinunit niya na. Ang mamahaling kwarto namin na sobrang laki ay malamig at walang katao-tao. Seryoso naming sinusunod ni Trina ang prinsipyo ng kanya-kanya. Pero nagsimula ang bangungot isang umaga. Bihira akong magising ng huli. Pagdilat ko, nakatanggap ako ng sunod-sunod na tawag mula kay nanay. How? Sumusobra ka na. Hindi ka umuwi kagabi. Saan ka nagpupunta? Galit na galit ang boses ni nanay sa telepono. Naguguluhan ako. Nay, ano pong sinasabi niyo? Natulog ako sa bahay. Sa bahay? Tumawag si Trina at isinumbong na hindi ka raw umuwi. Kung saan-saan ka na naman nagpupunta. Gusto kong dumura ng dugo. Isinumbong. Kaya kami natulog ng hiwalay dahil napag-usapan na namin bago ang kasal na magkakaroon kami ng kanya-kanyang espasyo, pagpapaliwanag ko. Bahagya akong nanginginig. Espasyo. Kapag kasal na, isa na kayong pamilya. Huwag mong sabihin sa akin ang tungkol sa espasyo. How, pakinggan mo ako. Kapag hindi mo pinakitunguhan ng mabuti si Trina, makikita mo. Pinatay ni nanay ang telepono. Naiwan akong nakatulala habang nakatingin sa towel. Trina, talagang malupit ka. Pero hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Kinahapunan, nag-iisip ako kung saan ako pupunta ngayong gabi nang tumunog ang telepono. Si Trina. Nag-iisip pa ako kaya natagalan akong sagutin. Hello? Tut-tut, pinatay niya agad ang telepono. Bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi maganda ang kutob ko. Hindi pa lumipas ang 5 minuto, tumawag na naman si nanay. Ang boses niya ay mas mahigpit ngayon. How, sinabi ni Trina na hindi mo raw sinasagot ang tawag niya. Akala mo ba kung sino ka na? Hindi mo man lang nirerespeto ang asawa mo. Hindi ako nakaimik. Isinumbong niya ako dahil lang hindi ko nasagot ang tawag niya agad. Bata ba siya? Sinapian ba siya ng sumbonggerang espiritu? Pinigilan ko ang galit ko at nagpaliwanag kay nanay. Sa wakas, naniwala siyang hindi ko sinasadya. Pero ang totoong dagok ay darating pa. Nang gabing iyon, balak kong mag-order ng pagkain para aliwin ang sarili ko. Pero nabigo ang transaksyon.
Sinubukan ko ulit pero nabigo pa rin. May mali. Binuksan ko agad ang bank app ko, nag-type ng password, at biglang lumabas ang mensahe sa screen na parang kinuryente ako. Your account has been frozen. Halos sabay rin akong nakatanggap ng text message mula sa bangko. Dear M.A. Hao-Hao, upon request, the bank account under your name has been temporarily frozen. Nahilo ako at halos mabasag ang telepono. Ipinasara niya ang lahat ng accounts ko. Sigurado akong pakana ito ni Trina. Hindi lang siya nagsumbong sa pamilya, ginamit pa niya ang koneksyon niya para ipasara ang lahat ng pinagkukunan ko ng pera. Sumabog ang galit ko. Tinawagan ko agad si Trina. Sorry, the number you have dialed is busy. Sorry, the number you have dialed is out of service. Gustong-gusto kong sumigaw sa galit. Naglakad-lakad ako sa malaking sala. Pakiramdam ko isa akong mabangis na hayop na nakakulong sa isang haula. Sa mga sandaling iyon, ang marangyang villa na ito ay naging isang maluwalhating kulungan. Kalma, Hao-Hao, kalma, sabi ko sa sarili ko. Sinubukan kong mag-text sa kanya habang nanginginig ang mga kamay. Trina, ano bang gusto mo? Bakit mo ipinasara ang accounts ko? Pero parang bato na nahulog sa dagat ang mensahe ko. Walang kahit anong sagot. Napasandal ako sa malambot na sofa habang nakatingin sa kisam kung saan nakasabit ang mamahaling chandelier. Ang utang sa pagitan namin ni Trina ay hindi matatapos. Mula pagkabata, isinusumbong niya ako sa mga teacher dahil nandaya raw ako sa exam, naglagay ako ng bullet sa bag niya, kaya natakot siya. Sinira niya ang paborito kong modelo. Ginupit ko ang magandang ribbon na ginawa niya. Ang away namin ay tumagal ng ilang dekada. Akala ko bihasa na ako sa pakikitungo sa mga babaeng katulad ni Trina. Pero napakabata ko pa pala. Hindi lang niya inupgrade ang mga tactics niya, natutunan pa niyang umikot para diretsong putulin ang pinagkukunan ko ng buhay. Hindi ko alam kung paano niya napaniwala ang mga magulang ko. Mas pinaniwalaan pa nila siya kaysa sa akin, sa anak nila. Naalala ko ang mga araw na lumipas, ang bahagyang naaawang tingin sa akin ng housekeeper, ang dumaraming paggalang at paglayo sa akin ng driver. Matagal na pala siyang nagpaplano. Talagang kahanga-hanga ang babaeng ito. Pagkatapos ng galit, naramdaman ko ang pagkaawa sa sarili ko. Kailan pa ako napahiya ng ganito? Hawak ng isang babae sa liig kaya kahit panggastos ay pinutol na. Kailangan ko siyang kausapin. Hindi na pwedeng magpatuloy ito. Tinitigan ko ang maangas na avatar ni Trina sa screen ng telepono, naggangalit ang mga ngipin ko. Talagang nakakahiya na kontrolado ako ng kaaway ko at pinutol ang pinagkukunan ko ng pera. Trina, humanda ka, sabi ko sa sarili ko. Hindi ako naniniwalang hindi kita kayang talunin. Hindi ako pwedeng maghintay na lang. Gusto ko siyang harapin ng harapan, pero wala akong kahit anong pera. Kahit lumabas ng bahay ay mahirap. Parang sinasaktan ko lang ang sarili ko. Kailangan kong magpakumbaba. Sabi nga nila, ang matapang na lalaki ay dapat maging marunong magpakumbaba. Para sa kalayaan ko, para sa mga bank accounts ko, kaya kong maging sunod-sunuran. Ganito ako, si Hao-Hao. Huminga ako ng malalim at pinakalma ang galit ko. Binuksan ko ang contact list at hinanap ang pamilyar at nakakainis na pangalan. Bago ako tumawag, nagpractice pa ako ng boses. Toot-toot. Ilang ring bago niya sagutin. Narinig ko ang malamig at pamilyar niyang boses. Ano na naman? Haha, sagot ko. Pinilit kong magsalita ng malambing. Ate Trina, ikaw pa lang ay nasusuka na sa boses ko, pero dahil sa sitwasyon, may oras ka ba ngayong gabi? Gusto kitang imbitahan sa isang masarap na hapunan bilang paghingi ng tawad. Maingat kong pinili ang mga salita ko, nagpaplano kung paano ko ipapabayad sa kanya ang bill. Nakakainis ang hindi magkaroon ng pera para mag-imbita ng iba. Walang emosyon ang boses ni Trina. Naghintay siya bago magsalita. Hao-Hao, may pera ka ba para imbitahan akong kumain sa isang mamahaling restaurant? Bumilis ang tibok ng puso ko. Talagang matalino siya. Pero makapal ang mukha ko. Sagot ko. Medyo gipit ako ngayon pero mayaman ka naman, Ate Trina. Ipasok mo na lang muna sa account mo. Kapag naibalik na ang accounts ko, babayaran kita ng doble. Tumawa ng malamig si Trina.
Walang pakundangan niyang sinabi, gagamitin mo ang pera ko para imbitahan akong kumain at humingi ng tawad. Bigo ako. Masyado siyang matigas. Ang galit ko ay sumiklab muli. Kahit papaano asawa pa rin naman kita. Bakit kailangan mong maging ganito? Gusto kong magalit sa kanya. Huwag ka nang magsalita, pagputol ni Trina. Nakakapangyarihan ang boses niya. Bumili ako ng pagkain sa ref, magluto ka. Pagkatapos, pumunta ka sa closet at tingnan mo ang damit na binili ko para sa iyo. Pagkatapos, hintayin mo akong umuwi. Ano? Nagdududa ako kung tama ba ang narinig ko. Magluto. Magbihis? Tut-tut-tut, pinatay niya agad ang telepono. Naiwan akong nakatayo roon ng nakatulala. Bumalik ako sa realidad pagkalipas ng ilang segundo. Pinapagluto niya ako. Ang dami ko nang ginawa sa kusina. At ano iyong damit na binili niya para sa akin? Sinugpo ng malakas na curiosity ang galit ko. Hindi ko napigilang pumunta sa malaking walk-in closet. Binuksan ko ang pinto. Sa isang nakikitang lugar, nakita ko ang isang bag na may brand new item. Kinuha ko ito at binuksan. Ito ay isang uniforme ng piloto. Sandali. May mali. Medyo hindi ito maayos. Gawa ito sa stretchable fabric na kulay itim. Sobrang sexy ang style. Halos makita na ang linya ng dibdib. Ang disenyo sa bewang ay nakadikit sa katawan. Nakadikit din ang pantalon. Nakikita ko ang abis at mahabang binti ko na ipinagmamalaki ko. Hindi ito uniform ng piloto. Ang daming cosplay na costume, Trina. Ano ba ang iniisip mo? Sa palagay mo, gusto ko ito. Nakaramdam ako ng hiya. Uminit ang mukha ko. Pagsuotin mo ako nito. Ano ba ang binabalak mo? Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa mapahiya. Mamatay man ako sa gutom at ipasara ang lahat ng accounts ko, hindi ko isusuot ito. Bro. Hindi tamang timing ang pagtunog ng tiyan ko. Hinawakan ko ang walang laman kong bulsa at naalala ang masamang mensahe tungkol sa pagpapasara ng account ko. Sige, dapat marunong magpakumbaba ang isang lalaki. Kung minsan, kailangan mong yumuko para kumita ng pera. Ito ay isang damit lang. Kung ikukumpara sa kalayaan at pera, hindi naman masama kung magsakripisyo ako. Naggangalit ang mga ngipin ko. Maghihiganti ako sa hinaharap. Itinabi ko ang damit at nagpa siya munang lutuin ang pagkain. Binuksan ko ang ref, puno ito ng mga sariwang sangkap. Medyo nalilito ako. Nag-search ako online ng mga simpleng recipes at nagsimulang magluto. Sa kusina, halos masugatan ko ang daliri ko habang naghihiwa. Halos masunog ko ang kawali habang ginigisa. Pagkatapos ng halos isang oras, sa wakas ay nakagawa ako ng 3 ulam at isang sabaw. Hindi maganda ang presentasyon pero luto naman. Inilagay ko ang mga pagkain sa mesa. Tiningnan ko ang orasan. Malapit nang umuwi si Trina. Naiisip ko pa lang ang pagsusuot ng kakatuwang damit na iyon, naguguluhan na ako. Sa mga sandaling iyon, narinig kong bumukas ang pinto. Umuwi na si Trina. Ngayong araw, nakasuot siya ng itim na velvet dress. Nakapusod ang mahaba niyang buhok. Nakasuot siya ng salamin na may gold frame. Nakasuot siya ng mataas na takong. Ipinapakita niya ang lakas niya bilang babae. Una niyang tiningnan ang mga hindi kaaya-ayang ulam sa mesa. Bahagya niyang itinaas ang kilay niya. Pagkatapos, tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Hindi ako komportable sa tingin niya. Hindi ko alam kung bakit, itinuwid ko ang likod ko. Wala siyang sinabi. Lumapit siya sa mesa, hinila ang upuan at umupo. Kumuha siya ng isang piraso ng pagkain at dahan-dahang nginuya. Parang sinusuri niya ang isang mahalagang proyekto. Sobrang tahimik. Ang nguya niya lang ang maririnig. Sa wakas, ibinaba niya ang chopstick at pinunasan ang gilid ng bibig niya gamit ang napkin. Tumingin siya sa akin at walang emosyong nagtanong na saan ang damit. Sa wakas, dumating na ang araw na ito. Huminga ako ng malalim at sinubukang magreklamo sa huling pagkakataon. Trina, medyo revealing ang damit na iyon. Bahagyang umiti si Trina. Hindi mo pwedeng isuot, sagot niya. Nakahinga ako ng maluwag. Akala ko nagbago na siya. Hindi rin kita tutulungan, dagdag niya. May panunukso at pagbabanta sa boses niya.
Okay, sagot ko habang nagangalit ang ngipin ko. Paalis na sana ako nang bigla siyang magsalita. Hintayin mo ako. Pagkatapos, sumunod ka. Mabigat akong naglakad papunta sa closet. Pagkalipas ng 5 minuto, pakiramdam ko nasa death row ako. Dahan-dahan akong naglakad papunta sa kanya. Ang damit ng piloto ay nakadikit sa katawan ko. Nakikita ang lahat ng muscles ko, lalo na ang dibdib at tiyan ko. Halos hubad ako. Hindi ako comfortable. Sumandal si Trina sa mesa. Tinitigan niya ako. Nakita ko ang pagkabigla sa mga mata niya, pero agad itong napalitan ng ngiti. Tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa. May katakatakang init sa mga tingin niya. Nanginginig ang anit ko. Uminit ang mukha ko. Okay na ba? Sinubukan kong magpakalma, pero medyo nanginginig ang boses ko. Yes, hindi naman masama, sagot niya. Okay rin ang katawan mo. Akala ko matatapos na ang kahihiyan na ito, nang bigla niyang itinaas ang telepono niya. Click! Kinunan niya ako ng litrato. Nagulat ako at sinubukan kong kunin ang telepono niya, pero mas mabilis siya. Umatras siya at kinlik ang telepono. Pagkatapos, narinig ko ang mga notification mula sa WeChat. Anong ginagawa mo? Sigaw ko sa galit. Ipinakita niya ang telepono niya sa akin. Sa screen, nakikita ko ang group chat namin. Ang huling mensahe ay ang litrato ko. Agad-agad may nag-reply. Lao Jiang, ano ito? Piloto. Ang laki ng katawan ni Hao Hao. Ang ganda ng katawan niya. Ang swerte ni Trina. Sobrang sakripisyo ni Hao Hao. Ipadala mo sa akin ang mataas na resolution na photo. Nakikita ang abs niya. Ang lahat ng mga comment ay kumalat sa screen. Uminit ang mukha ko. Gusto kong magtago na lang. Trina, burahin mo iyan, sigaw ko sa galit. Huli na, sagot ni Trina. Nakangiti siya habang umiiwas. Sa galit ko, tumalon ako. Mas lalo siyang natuwa. How, may araw ka rin, sabi niya. Tiningnan ko ang kanyang maamong mukha at ang masasamang comments sa group chat. Biglang sumabog ang galit ko. Sinubukan kong magpaliwanag sa group chat, pero wala na akong magawa. Saan nanggaling yon? Pinipilit lang ako. Baliw si Trina. Pero walang nagbigay pansin sa sinabi ko. Ang sagot lang nila, hahaha, huwag ka nang magpaliwanag. Naiintindihan namin. Tapos na ako. Buong buhay ko, malinis ang pangalan ko, pero sisirain lang ako ng babaeng ito. Nakatayo ako roon suot ang nakakahiyang damit. Tinitingnan ko ang masayang mukha ni Trina. Pakiramdam ko, nagdurugo ang puso ko. Gusto kong sugurin siya at punitin ang masayang mukha niya. Pero pinigilan ako ng natitirang pag-iisip ko. Kung susugurin ko siya ngayon, parang sinaksak ko lang ang sarili ko. Naggangalit ang mga ngipin ko habang bumabalik sa kwarto. Hinubad ko ang damit at nagbihis. Galit na galit akong lumabas. Nakaupo pa rin si Trina sa mesa at kumakain ng niluto ko. Kahit hindi maganda ang itsura ng niluto ko, kumakain pa rin siya. Tiningnan niya ako at sinabi, okay lang naman. May improvement. Hindi ako makahinga. Ano ba ako sa kanya? Katulong. Hindi ko siya pinansin at umupo sa tapat niya. Galit na galit ako. Ibinaba niya ang chopstick niya at pinunasan ang bibig niya. Mukhang maganda ang mood niya. Ngumiti siya at sinabi, dahil mabait ka ngayon, pag-iisipan ko kung tutulungan kita. Pagkarinig ko noon, biglang lumiwanag ang mata ko. Malapit nang bumalik ang pera ko. Malapit na akong makalaya. Nawala ang galit ko at napalitan ng ngiti. Halos lumuhod na ako sa kanya. Talaga? Salamat, Trina. Salamat. Napakabait mo. Pero bigla siyang nagbago. Nawala ang ngiti sa mukha ko. Alam ko namang hindi ka mapagkakatiwalaan. Hindi dapat ako nag-expect sa'yo, sabi ko. Pero hindi ako inasar ni Trina. Kumuha siya ng bank card mula sa kanyang bag, inilapag niya ito sa mesa sa harap ko. Kunin mo. Pera yan, sabi niya. Parang nagtataboy siya ng aso. Kung susunod ka sa akin, hindi ka magsisisi. Nakatulala lang ako habang tinitingnan ang kumikinang na gold card. Hindi ako makapaniwala. Pera. Binibigyan niya ako ng pera. Dahan-dahan kong kinuha ang card.
Pakiramdam ko, malamig ito at mabigat. Totoo ito. Biglang nagdiwang ang puso ko. May pera na ako. Sa wakas, may pera na ako. Salamat, Trina. Ang ganda-ganda mo. Sabi ko sa kanya. Halos makalimutan ko na inasar niya ako kanina. Tumango si Trina at nagdagdag, pwede kang lumabas mamaya, pero kailangan kang umuwi bago mag-alas 10. Naiintindihan mo. Naiintindihan ko. Naiintindihan ko. Tumango ako. Pero sa isip ko, sumisigaw ako, alas 10. Hindi ako uwi. Hintayin mo lang, Trina. Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa akin. Ibinulsa ko ang card. Pakiramdam ko, galing ako sa impyerno at dumiretso sa langit. Inayos ko ang likod ko. Kinuha ko ang telepono ko at lumabas ng bahay. Sumakay ako sa sports car ko. Ang una kong ginawa, tinawagan si Jericho. Lumabas tayo. Libre ko, sigaw ko. Nagulat si Jericho. Saan ka nakakuha ng pera? Binigyan ka na ba ni Trina ng pera? Tanong niya. Nagpanggap akong galit pero hindi ko maitago ang saya ko. Hindi yon importante. Malaya na ako ngayon. Punta ka sa say room. Hihintayin kita roon. Pinatay ko ang telepono at nagmamadaling pumunta sa club. Nandoon na si Jericho. Tinitingnan niya ang magandang view mula sa say room. Pagkakita niya sa akin, umiti siya at sinabi, "Hao-hao, hindi ka nagbibiro. Nagmamaneho ka ng sports car at hindi eroplano ngayon? Bakit hindi mo sinuot ang uniforme mo?" Tumigil ka, sabi ko. Kahit may galit pa rin ako, mas masaya ako dahil nakalaya na ako. Umupo ako sa sofa at ipinakita ang card ko kay Jericho. Huwag mo na akong tawaging Laojayang. Tawagin mo akong Hao-hao. May pera na ako ngayon. Nanlaki ang mata ni Jericho. Kinuha niya ang card. Totoo ba ito? Nagbago na si Trina? O napaamo mo na siya? Tanong niya. Hindi ko gustong pag-usapan ang kahihiyan ko. Huwag ka nang magtanong, sabi ko. Order ka ng pinakamahal na inumin dito. Ngayong gabi, hindi ako uwi hanggat hindi ako lasing. Mahilig si Jericho sa gulo. Agad niyang tinawag ang manager at nag-order ng pinakamahal na inumin. Mabilis na napuno ng masasarap na pagkain ang mesa. Paulit-ulit kaming nag-toast. Pakiramdam ko, bumalik na ako sa dati kong buhay. Pagkatapos ng isang buwan, malaya na ulit ako. Sinabi ko kay Jericho kung paano ako napahiya at kung paano ako napalaya ni Trina. Ang galing mo, Laojayang. Sabi ni Jericho. Alam kong may paraan ka para mapaamo ang ice queen na si Trina. Sinabi ko kay Jericho, hindi ko kayang kalimutan. Tama lang na nasaktan ako ni Trina, pero ngayon, ako naman ang mananalo. Uminom kami at kumain. Tiningnan ko ang orasan ko. Lagpas na sa alas 10. Umiti ako. Hintayin mo lang, Trina. Hindi ako uwi ngayon. Mainis ka. Sinabi ko sa waiter, magkano lahat? Umiti ang waiter. Si Raulo to, magkano kaya? Binigay ko ang card ko. Nagulat ako. Sir, walang laman ang card ninyo, sabi ng waiter. Hindi ako makapaniwala. Hindi pwede to. Subukan mo ulit, sabi ko. Sinubukan niya ulit pero ganun pa rin. Wala pa ring laman ang card. Nawala ang ngiti ko. Hindi pwede to. Niloloko na naman ako ni Trina. Nagagalit ako. Pinipigilan ni Jericho ang pagtawa niya. Parang naaawa siya sa akin. Tinitingnan ako ng waiter. Gusto na niyang umalis. Kinuha ko ang telepono ko at tinawagan si Trina. Nanginginig ang kamay ko. Anong problema? Tanong niya. Mukhang inaantok siya at nairita. Trina, anong klaseng card ang binigay mo sa akin? Tanong ko. Pinigilan ko ang pagsigaw. Card? May ilang daang pera lang doon para makabili ka ng snacks, sagot niya. Snacks? Gusto ko na lang mamatay. Sabi ko. Matutulog na ako. Paalam. Pinatay niya ang telepono. Hindi ako makapaniwala. Wala akong masabi. Sige, babayaran ko na lang, sabi ni Jericho. Pagkatapos magbayad, umupo siya sa tabi ko at tinapik ako. Alam ko namang hindi ka mananalo kay Trina, sabi niya.
Sinabi niya, pero gusto kong tulungan ka. May plano ako, pero medyo masama. Tumingin ako sa kanya. Anong plano? Tanong ko. Hinawakan ni Jericho ang baba niya. Mag-asawa kayo, di ba? Kung may nangyari sa inyo, hindi ba iyon krimen? Tumingin siya sa akin. Paamuhin mo si Trina. Pag hindi niya kayang mabuhay nang wala ka, susundin ka niya. Alam mo na. Gawin mo ang dapat mong gawin. Kumunot ang noo ko. Sobrang masama ng ideya niya. Pero isipin mo ito. Balikatin mo ang responsibilidad. Kung mahal ka na niya, susundin ka na niya. Pagkatapos, makukuha mo ang pera at ang kumpanya, sabi ni Jericho. Magulo ang isip ko. Pero naalala ko ang kahihiyan ko at kung paano ako ginagamit ni Trina. Sige, gagawin ko, sabi ko. Pabalik ako sa bahay, ang paulit-ulit na sinasabi sa isip ko, mabuntis mo siya. Makikita ko. Madilim at tahimik sa bahay. Si Trina, may routine siya. Siguro natutulog na siya. Magaling, sabi ko sa sarili ko. Dahan-dahan akong lumapit sa kwarto niya. Huminga ako ng malalim. Kinakabahan ako, pero naalala ko ang pagsasara niya ng bank account ko. Biglang nawala ang kaba ko. Binuksan ko ang pinto. Madilim ang kwarto. May ilaw lang na galing sa night lamp. Hindi ko inaasahan ang nakita ko. Hindi nakatulog si Trina. Nakaupo siya sa kama. Hindi siya nakasuot ng pajamas niya. Nakasuot siya ng black lace robe. Kitang-kita ang magandang hubog ng katawan niya. Ngumiti siya. Tinitigan niya ako na may pag-aasar at hamon. Ano to? Saan nagpunta ang plano ko? Bakit parang nagbago ang script? Hindi ba ako ang mananalo? Hindi ba ako maghihiganti? Ano ba? Bakit ka nakatayo riyan? Sabi ni Trina. Napalunok ako. Naiintindihan ko. Sinabi niya, hindi ba't ako ang sinisisi mo? Humakbang ako. Mali ito. Sobra na ito. Kailangan mo siyang pigilan, sabi ng isip ko. Hindi ka ba natatakot, sabi ni Trina. Sumiklab ang puso ko. Hindi ko alam kung bakit. Sabi ko, kung may nangyari sa atin, wala kang panama sa akin. Ano nang hindi mo gagawin? Nagulat si Trina sa ginawa ko. Pero bigla niya akong niyakap. Mag-asawa tayo, sabi niya. Nalito ako sa sinabi niya. Hinawakan ko ang mukha niya at hinalikan siya. Sa huli, isang bagay lang ang naisip ko. Nagawa ko ba? Nagawa ko ba? Nakahiga ako sa ibabaw niya. Natatakot akong magsalita. Nahihiya ako. Sinabi niya, okay lang. Normal lang yon. Nagulat ako sa sinabi niya. Sinabi ko, hindi mo ba ako pagtatawanan? Hindi niya ako pinagtawanan. Kinamot niya ang likod ko. Nag-search ako tungkol dito. Sabi nila, mabilis lang daw sa una. Pero pagkatapos, gagaling ka na, sabi niya. Sinabi niya sa akin, subukan ulit natin. Hinawakan niya ako. Hinalikan ko siya. Ngayong gabi, hindi ko na iniisip ang paghihiganti. Si Trina rin. Dumating ang umaga. Maganda ang gabi. Pero, nahulog ba ako sa kanyang plano? May nakamamatay na tamis. Parang hindi na ako ang may kontrol. Pero wala na akong pakialam. Pagkatapos ng gabing puno ng libog, nagising ako kinabukasan. Umaga na. Pumasok ang araw sa kwarto. Masakit ang katawan ko. Wala na si Trina sa tabi ko. Malamig na ang kama. Nasaan siya? Naalala ko ang mga nangyari kagabi. Medyo nalilito pa rin ako. Inisip niya ako. Pagkatapos, bigla niya akong inalo. Sa huli, sino ang nanalo? Parang ako ang nanalo. Pero pakiramdam ko, nahulog na ako sa kanyang patibong. Napakatalino niya. Hinawakan ko ang ulo ko. Sumasakit ito. Sinubukan kong bumangon. May tubig sa mesa sa tabi ko. May papel din sabi doon, nasa mesa ang almusal mo. Painitin mo na lang. Itong card ang gamitin mo. Ang password ay ang kaarawan mo. Trina. Kinuha ko ang credit card. Ano kaya ito? Sinasaktan niya ako pagkatapos ay binibigyan?
Hindi ako comfortable. Pero asawa ko siya. Ibinigay niya sa akin ang lahat ng ito. Wala bang mali doon? Kinuha ko ang telepono ko. May message mula sa bangko. Nagpadala siya ng ₱1,000,000. Asawa niya ba ako o alaga? Uminit ang ulo ko. Pero masaya rin ako. Tawagan ko kaya siya. Lumipas ang ilang segundo. Okay na ang ₱1,000,000 kaysa wala. Pinili ko ang numero niya. Tumunog ang telepono niya. Sumagot siya. Malamig ang boses niya. Hello. Naipadala mo na sa akin ang card at pera, sabi ko. Kunin mo na lang. Kung kailangan mo pa, sabihin mo sa akin, sabi niya. Ganon na lang yon. Hindi siya nagbibiro. May problema ba? Tanong ko sa kanya. Wala. Kailangan ko nang magtrabaho, sabi niya. Pinatay niya ang telepono. Mabilis siyang nagbago. Kumain ako ng almusal na binili niya. Masarap naman. Pagkatapos, naisip ko ang relasyon namin. Medyo kakaiba ito. Tumunog ang telepono ko. Si Jericho. Kamusta ang laban mo kagabi? Napaamo mo na ba si Trina? Tanong niya. Mukhang curious siya. Okay lang, sabi ko. Hindi ko kayang sabihin sa kanya na binaliktad ako. Ano ba talaga ang nangyari? Tanong ni Jericho. Wala, sabi ko. Bakit ka tumawag? Nakita ko si Ina kahapon. Umuwi siya. Magkita-kita tayo mamaya sa club. Magdiwang tayo, sabi niya. Si Ina. Matagal na kaming hindi nagkikita. Pagkatapos ng high school, umalis siya para mag-aral sa ibang bansa. Naalala ko, mabait siya sa akin. Laging nakasunod sa akin. Pero iba si Trina. Palagi niya akong pinapahirapan. Kailan siya umuwi? Tanong ko. Kagabi. Sinabi niya na gusto niya tayong makita, sagot niya. Sige, pupunta ako, sabi ko. Nasa bahay pa ako. Pagod pa rin ako. Gusto kong makita si Ina. Naligo ako at nagbihis. May pera na ako, kaya hindi ko na kailangang isuot ang mga lumang damit ko. Lumabas ako ng bahay. Habang palabas ako, tumunog ang telepono ko. Nasaan ka na? Tanong ni Trina. Malamig ang boses niya. Lalabas ako. Magkikita kami ni Jericho, sagot ko. Sinabi ko sa kanya na magkikita kami. Okay. Saan kayo magkikita? Pupunta rin ako doon, sabi niya. Bakit? Kailangan mo bang magtrabaho? Tanong ko. Tapos na ako. Maghintay ka sa akin, sabi niya. Pinatay niya ang telepono. Okay, pupunta siya, sabi ko sa sarili ko. Pupunta siya para makita si Ina. Naghintay ako sa sala. Pagdating ni Trina, nanlaki ang mata ko. Hindi niya suot ang mga damit niya sa trabaho. Ngayon, nakasuot siya ng itim na dress. Hindi na siya mukhang businesswoman. Mukha siyang sexy at maganda. Napakaganda niya. Hindi ko mapigilang tumitig sa kanya. Huwag ka nang tumunganga dyan. Tara na, sabi niya. Umalis siya. Sinundan ko siya. Pupunta ba siya doon para makipagkompetensya kay Ina o makipag-away? Pagdating namin sa club, nandoon na si Jericho at Ina. How, Trina. Bati ni Jericho. Ina. Bati ko rin. Nakasuot siya ng pink dress. Napakabait pa rin niya. Kamusta na kayo? Ang tagal na natin hindi nagkita, sabi ni Ina. Napakaganda mo pa rin, sabi ko. Nakakatuwa, sabi niya. Tinitigan niya ako. Parang hindi niya nakikita si Trina. Susugurin niya ako. Lumapit si Trina sa akin at hinawakan ang kamay ko. Parang sinasabi niya, akin lang siya. Ina, ang tagal na nating hindi nagkita, sabi ni Trina. Umiti siya, pero hindi siya masaya. Ang tagal nating hindi nagkita. Naalala ko, palagi mo akong sinasaktan, sabi ni Ina. Nagbibiro lang ako, sabi ni Trina. Hinawakan niya ang tiyan ko at isinandal ang kanyang ulo sa balikat ko. Sabi niya, hindi ko siya sasaktan. Hindi komportable ang pakiramdam ko. Kumain na tayo, sabi ko. Nag-order si Ina ng maraming pagkain na gusto ko.
Hinandog ni Trina ang pagkain sa akin. Ano ba to? Tikman mo ang dish na to, gusto mo to dati, sabi ni ina. Sinabi ni Trina, ayaw na niya ng matamis. Tikman mo ang dish na to, gusto mo rin to, sabi ni ina. Mas gusto niya ang maanghang, sabi ni Trina. Sino ba ako? Ano ba talaga ang gusto ko? Ang tagal na ninyong magkasama. Hindi ako makapaniwala, sabi ni ina. Nagbibiro lang ako sa kanya noon, sagot ni Trina. Hindi ko alam kung anong sinasabi niya. Magbihis ka. Kumain ka, sabi niya sa akin. Huwag kang kakain ng masyadong mabilis. Sobrang tahimik. Nanginginig ako. Kailangan na nilang tumigil. Hindi ako makakain. Pagkatapos, umalis kami. Si Trina at ako. Sinabi ko ang tahimik doon. Hindi sumagot si Trina. Pagdating namin sa bahay, tinulak niya ako sa pader. Nakita ko ang galit sa mata niya. Hindi mo ba siya nakalimutan? Tanong niya. Hindi. Kaibigan ko lang siya. Huwag kang magselos, sabi ko. Sinabi ko iyon. Kaibigan mo lang siya. Tanong ni Trina. Tinignan ka niya. Tawagin ka niya sa pangalan mo. Bakit ka nakikinig sa kanya? Noon lang yon. Hindi ko na gusto ang matamis, sabi ko. Tinikman mo ang dish niya. Nakangiti ka pa, sabi niya. Hinalikan niya ako. Sinaktan niya ako. Hinalikan niya ang bibig ko, ang leeg ko, at ang dibdib ko. Tumigil ka, sabi niya. Pinunit niya ang damit ko. Gusto mo ba siya? Tanong niya. Hindi ako sumagot. Hinalikan niya ako ulit. Pagkatapos, ginawa niya iyon. Hindi ko kayang pigilan siya. Kailangan ko siya. Pagkatapos, nakatulog siya sa dibdib ko. Tahimik siya. Ang gulo ng kwarto namin. Tinitigan ko ang kanyang mukha. Baliw siya kapag nagsiselos. Umiti ako. Pagkatapos, nakita ko ang telepono niya. Ano kaya ang nasa loob nito? Alam kong masama ito, pero may gusto akong makita. Binuksan ko ang telepono niya. Ang password niya ay ang kaarawan ko. Binuksan ko ang album niya. Nakita ko ang mga litrato ko. May litrato ako noong bata ako. May litrato rin ako sa graduation ko. May litrato rin noong suot ko ang costume. Hindi ako makapaniwala. Pagkatapos, nakita ko ang diary niya. Binasa ko ito. Hindi ako makapaniwala. Nakilala ko si Hao Hao ngayon. Ang gwapo niya, sabi niya. Hinulog ko siya sa ilog. Ang sama ko. Ikinasal ako sa kanya. Kinakabahan ako. Sinaktan niya ako. Gusto kong umiyak. Sinabi niya na gusto niya ako. Ang saya-saya ko. Gusto ko siyang maging akin. Hindi ako makapaniwala. Mahal ba niya ako? Nagpatuloy ako sa pagbabasa. Hindi ako makagalaw. Parang kinuryente ako. Matagal na pala niya akong gusto. Ang mga asaran namin, ang mga sinabi niya, ang lahat ng ginawa niya noon may dahilan. Ang gabing yon, sinubukan niya ako. Ginawa niya yon noon pa lang. Nalilito ako. Hindi ako makapaniwala. Nagsisisi ako. Naawa ako sa kanya. Tumingin ako kay Trina. Nakatulog siya sa dibdib ko. Bahagya siyang nakasimangot. Parang hindi siya mapakali. Ang babaeng ito, na galit sa akin, gusto pala ako. Nalilito pa rin ako. Habang tinititigan ko ang mga isinulat niya sa diary niya, nasasaktan ako. Ganito pala yon, sabi ko. Inilagay ko ang telepono sa mesa. Tinitigan ko ang babaeng natutulog sa sofa. Nakasimangot pa rin siya. Bakit mo ako ginaganito? Binuhat ko siya. Binalik ko siya sa kama. Pagkatapos, tinitigan ko siyang matulog. Hindi ako makapaniwala. Nakakahiya. Pagkagising ko kinabukasan, wala na siya. May almusal sa mesa. May papel din sabi doon, may birthday si ina ngayong gabi. Nagagalit ako. Bakit kailangan kong pumunta? Naalala ko ang mga sinabi ni ina. Sa birthday niya, magbabayad ako. Pupuntahan ko si Trina. Noong hapon, sinundo ko si Trina sa trabaho niya. Pupunta kami sa party ni ina. Nagbihis siya ng maganda.
Nakasuot siya ng black dress. Hindi katulad ng dati, wala siyang masamang balak. Bakit mo ako tinititigan? Tanong niya. Ang ganda mo, sabi ko. Bolero, sabi niya. Pero namula ang tenga niya. Hindi na ako nagsalita. Ang party ni Ina ay maganda. Maraming tao doon. Suot ni Ina ang kanyang pink dress. Naglakad-lakad siya. Binati niya ang mga bisita. Pagkakita niya sa amin, umiti siya. How, Trina. Nandito na kayo, bati ni Ina. Binigay ko ang regalo niya. Maligayang bati, sabi ko. Si Trina ang bumili ng regalo. Ito ay isang brooche. Ito ay kulay pilak at may mga diamonds. Maganda ito. Salamat, sabi ni Ina. Sana magustuhan mo, sabi ko. Tumigil siya. Tumingin siya sa akin. Iniisip ko. Bibigyan mo ba ako ng star bracelet? Hindi ko makakalimutan, sabi ko. Noong bata pa tayo, sinabi mo, bibigyan kita ng star bracelet. Nahihiya ako. Marami akong sinabi. Sinabi ni Ina, sinabi mo rin na papakasalan mo ako. Tinitigan niya ako. Iba ang pakiramdam. Hindi ka pa rin nagbabago, sabi ko. Alam mo naman na mahal kita. Kaibigan ko lang siya. Nakalimutan ko na. Nagbago ang mukha ni Ina. Nagalit siya. Tinitigan niya si Trina. Sabi niya, mahal niya ako. Hindi kanya gusto. Pinilit lang siya. Wala akong masabi. Naglakad ako papunta kay Trina. Ano ng problema? Tanong ni Trina. Gusto niya ako. Hindi kita gusto, sabi ni Ina. Sa mga sandaling iyon, tumahimik ang lahat. Tinititigan nila kami. Hindi ko alam ang gagawin ko. Tinitigan lang siya ni Trina. Pagkatapos, hinawakan niya ang kamay ko. Itong mga tao ay may problema. Hayaan mo sila, sabi niya. Nagagalit ako. Ano nang ginagawa niya? Bakit niya sinabi sa kanila? Tinitigan ko siya. Hindi mo ba ako gusto? Hinila ni Trina ang kamay ko. Tinitigan niya ako. Sabi niya, wala kang alam. Pagkatapos, umalis siya. Hindi ako makapaniwala. Nalulungkot ako. Sabi ko, Trina, huwag kang umalis. Sinubukan kong sundan siya. Pero pinigilan ako ni Jericho. Huwag kang pumunta. Aayusin mo ito, sabi niya. Tinitigan ko si Ina. Galit ang mukha niya. Nakalimutan niya ang kaarawan niya. Ano ba ang nangyayari? Pagkatapos, sinundan ko si Trina. Sabi ko, Trina, hintayin mo ako. Nakita ko si Trina. Pumasok siya sa kotse niya. Sabi ko, hindi ko alam. Napakagi. Tumingin ako kay Trina. Si Jericho, ano ang ginagawa mo? Sabi ko, ano nang nangyayari? Ano ang ni? Pinatay na ni Jericho, ano nang magagawa ko? Sabi ko, mag-usap tayo, sinasabi ko sa'yo, Trina. Hindi. Ano nang mangyayari kung hindi ko ginawa iyon kay Trina, kung ginawa ko kay Jericho? Pagkatapos, sinabi ni Trina, huwag mo nang makikita ang mukha ko. Sinabi ni Trina ang mga nagbago sa pakiramdam ko dahil sinasabi ko lang sa kanya. Sinabi ko sa party. Huwag mo akong sisihin. Uwi tayo, Trina. Akin ang katotohanan. Binuo nila ako. Ginawa niya iyon, sabi niya. Pagkatapos tumawag. Kung gagawin ko, ano kaya ang pakiramdam ng matagal na magkasama? Tumatawa ako sa isa't isa. Pagdating ni Trina, nasaan ba ako nagpunta? Hindi ako papunta doon na ikaw, sabi niya. Gusto kong maging isa ka lamang sa marami dahil yan ang kinahinatnan mo. Sa palagay ko, hindi ko maisa sa katuparan kung hindi ko kayo magkatagpo noon, sabi niya sa akin. Alam mo lang na pinagtatawanan lang ako, walang pag-asa para sa isang kaluluwa. Kahit na sa anong relasyon tayo, nakakatawa sa lahat. Tumunog ang telepono, si Ina. Hindi ko sinagot. Ilang segundo, muling tumawag. Tumatawag kay Trina, sinagot na lang ito. Sabihin nila sa akin. Ano ang pinag-uusapan ninyo, bakit ba kayo nag-uusap? Sabi ko naman. Nagmamadali na kayong tumawag sa akin. Anong nais mo sa akin?
Tinitigan ko siya, ano ang sinasabi ko sa kanya, si ina. Pero hindi naman tumigil doon. Nanonood ng napakahabang buhok niya. Kaya ito. Tinitigan kami sa kanyang mahabang mukha. Ilang sandali, mas tumawa pa siya. Kung ganito, ayoko nang makita ang mga mukha mo. Pinatay niya ang telepono at kinumutan ang aming kotse. Hinihintay niya sa aming tahanan. Sabi ko sa kanya, sa akin, hindi na ako makaulit kay ina, wag na sana makitang muli. Kung talagang ako, hindi ko siya nakikita, sabi niya. Sabi niya, binibigyan ang tunay niyang kalooban ng kalayaan ang buhay. Hindi ko na ito magagawa pa. Bakit hindi ko na magawa pa ang ganito? Bakit hindi ninyo alam? May dapat bang hindi alam? Sinundo ko siya ng kotse, nandoon na kayo. Pinatay niya na ang mga kotse namin. Bago siya maging iba. Tinawagan ako ni Ana. Sa aming bahay. Hayaan ninyo siya. Bakit ko sinasabi? May nagsabi noon, ano? Sabi niya, kayo ang nagsabi sa ganoong paraan. Sino man sa inyo, sinasabi siya sa atin, walang alam. Maniwala man ako o hindi, nasasaktan lang ako. Sa kanyang kamay, binibilang mo na lang kami? Hahawakan ako para sumakay sa kotse sa paborito naming ilog. May gagawin ako kung paano ako makakagawa ng ganito. Kailangan kong mamuhay, baka sakaling malaman mo. Pero bakit naging kasama mo si Trina? Ano ang gagawin ko sa mga ginagawa ko? Nabalitaan na. Nagtagumpay na ako. Nakita niya na ang kanyang kapatid. Tila ito nga. Ito na kaya ang katotohanan? Nabalitaan na. At saka hindi magandang kausap. Sinabi sa telepono, kung mayroon nang nangyari, hindi ko na muling makikita si Trina, hindi na. Tinitigan ko ng matagal si Trina. Ngiti. Hindi na pala ako galit sa kanya, natatakot. Alam kong hindi ako makakalapit sa kanya. Paliwanag na ba sa iyo? Hindi ko maintindihan. Hindi ako tumanggi. Nagmaneho siya. Saan ako nagpupunta na hindi niya ako niloloko? Kung saan niya gusto, kung saan man siya maloko, alam ko na siya. Maghihintay na lang sana ako. Sinabi niya, hindi mo na ako maaaring maging sa kanya. Ito ang aking katapusan, ang katapusan ng katapusan. Umiti siya ulit. Panoorin ang kanyang ulo. Ngunit ang katapusan ay hindi pa dumating. Natatakot na ako. Napakasalubong na nito. Hindi ko siya maitulak. Tinitigan niya ako, sabay sabi, hao-hao, magpaalam ka sa mga tao. Muli niyang pinisil ang aking kamay. Ako, natatakot. Tinitigan ko ang nakabukas na ilog sa labas ng bintana. Ito ang ilog na kasama kaming lumaki. Magsabi ka ng pangalan. Tinitigan niya ako. Ibinukas niya ang pinto. Umiti siya ulit sa akin. Maraming beses. Pagkatapos, gumawa siya ng hakbang. Itong katapusan namin. Hindi ito ang kanyang katapusan. Baka talagang ako siya. Sa aking pag-ikot, ako ang natapos. Kung magkataon muli, sana hindi kita makilala. Sana magawa ko siyang maging kalayaan. Hindi sana kita nakita kahit kanino. Ito talaga ang aking pagsisisi. Ako ang walang silbi na naging isang tao, kaya nagustuhan mo ito. Malayo ka rin kung itatanong mo. Dahil sa huli, hindi mo alam na umiiyak ako. Ang pagmamahal ko sa'yo ang naging dahilan para magkaganyan ang lahat. Kung hindi ako nakakita nito, hindi ko masabi. Ngunit talagang, ako ang nagpapabuti sa iyo. Ang aking pasya. Sana ako na lang siya. Ako talaga siyang ikaw. Sana ikaw na lang ako. Tandaan, ang kwento ay nagtatapos sa isang bukas na wakas. Sa madaling salita, hindi malinaw kung sino ang nagsasalita sa dulo, na si Trina o si Hao-Hao. Naintindihan na namin na sa buhay namin, magkapatid kami ni Trina. Iyon ang ipinahihiwatig na naintindihan na namin. Naaamoy na ba ito ng napakalayo? Iyon ay napakalaking pananaw. Sinabi kong nagmamakaawa. Ito na siguro. Ito ay magiging magaling, tumawa ang aking ina, nakakabigay sigla sa iba't ibang anggulo sa pagitan namin. Ano ang gagawin namin upang manahan dito? Ang tagal na namin magkasama.
Kukunin niya iyon ngayon, kukunin niya iyon ngayon, sabi ng mama ko, sa isang matinding pagsisikap na hindi na siya tumawa. Ano ang pagkakatiwalaanan mo? Anong katotohanan? Ito na ba? Ang pagdiriwang ng kalayaan. Ako at si Trina ay nag-uusap na kami sa isa't isa, nang hihinayang sa aming pakiramdam sa katawan na ito, kay Trina, ang tunay na katapatan. Kailan mo kami balak gagawa nito ng apo? Humihintay ako sa sandaling ito, ngunit hindi ko alam kung paano ito gagawin ni Trina ng sabay-sabay. Huwag nang magmamadali. Naghihintay na kami sa ating dalawa upang i-enjoy na ang ating buhay. Pagkatapos iyon ang pangyayari sa buong bahay ni Ki at ang kanilang mga pamilya ay nagpinta habang nagtatagumpay na tinatanaw ito. Nagpapalipat-lipat din sina Basikwi ng pag-iisip sa aming kahulugan na alam na namin ito bago noon pa. Ginagawa nating mas madali itong gawin. Umalis ako sa aming buong katawan at huminga na malapit kami na makauwi na ulit. Sa gabi na iyon sa aming kwarto, nasa aming balkonahe kami nang tumingala na nag-iisip, sa loob ng puso sa aming kwarto na kami ay malaya nang umuwi at hindi babalik dito. Diyan hao-hao, sabi ni Trina ng napakalinaw at katangian sa isang paraan upang mailabas ito. Sa pag-iisip, ano ba ang pagmamana-manahan sa ating magiging kapanganakan? Ako ay magugulatin pagkatapos ay tatatawa ng napakagalak. Bakit ba nasabi na, masyado ka nang nagmadali para sa ganoong layunin, sabi ko. Ito ay nasa aking pag-iisip na masyado. Ang pakiramdam mula sa kanyang labi ay nagparami sa akin na gawin ng mas marami. Ano kung ang simula ay mabilis at mas marami pa nga? Lumapit ako para matulog, ang kanyang buhok ay matalim na gumugunita para sa akin. Iyon ay tama na, ilalagay ko sa iyong mga nasa isip. Ang pagtingala sa kanya, magagawang lumabas at kumilos sa napakaraming kapangyarihan sa kanya. Ang puso ay nagpabilis sa pangyayari at nagparami sa isa't isa. Nariyan. Sa mga ganoong pag-iisip. Nang mapansin ko na may hindi nangyayari, lumapit na ako dito na. Sa iyong pag-iisip, dapat kang kumilos na ganoon, tama ba? Ang nagbibigay kapangyarihan na ginawa ni Trina ay sumigaw, na may katangiang nakita ang kalagayan na nasuri sa sarili, at may katangiang galing sa akin mismo, nagpabilis sa pangyayari ko sa pagtatanong. Pinakamamahal, ako'y kinakailangan na laging mangibabaw na hindi nagbabago, ako'y magiging bukod tangi sa iyo, sa buong katawan ko, na nakukuha ng may kahulugang galing sa loob na nangibabaw ang kapangyarihan. Ako'y sumusunod, mas malayo pa sa kahinaan at sa kawalan ng pag-iisa sa loob ni Trina na nagawa ko ng may kalakasan. Hindi ka nasabi sa akin, hindi ako hihinto sa iyo sa buong magdamag. Ang tumatagal sa nagbibigay ng kahulugang kalagayan ng pagpapalaya sa aking katawan. Hindi, sa totoo lang. Nagugulatin ang katawan niya. Pangalanan nating ang kapatid na ito, ano ang ipahihintulot. Sa buong buhay na iyon ay may ginawa kaming magkakasama, siya at ako. Ngunit hindi nagtatapos dito. Sabi ko, ngunit malapit na ang pagtatapos. Iyon ang katotohanan, kung saan sa akin nagpapalagay ng malayo sa buong katawan mo. Ang mga paglalarawan, ang mga labi at mga labi ay umiinit na hindi napapansin dahil sa paggising ng katawan at kasama sa kanila. Ano ba ang pinakakailangan? Bago ko mag-isip sa ganito. At kayong dalawa ay magkakasama na pinag-ugnay. Binago ni Trina ang maging komportable ang pakiramdam sa akin sa nakapamamangha sa kanya. Iyon ang nag-uugnay ng may kapangyarihan ang aming tunay na pinakakailangan at lumakas at nabalisa. Ano nang maling sinabi ang nasabi na, sa katotohanan ay kailangan pa naming pag-aralan? Ano ba ang nagbibigay na katotohanan ay nagpinta sa akin na mas maging malayo pa sa kanila? At nang hindi ko binabago sa totoo ko, na may buong kapangyarihan na magiging isang kapitan ng ganoon. Galing na, nagpapahintulot sa kung ano ang maipahihintulot na maihulog. Kung saan nang tumagal sa akin sa pagsama-sama ng masaya ng magkakasama. Ngunit ganoon nagpapalaan ng malinaw. Aaminin mo na kaming lahat ay mahilig. Sa mga panahong ito, gusto ko na hindi tayo nakakakita ng nagbibigay kalayaan, sa pagwawalang bahala at sa walang kasiguruhang mga kilos. Ibig sabihin ba nitong na hindi kita nagustuhan ng laging kasama? Tumingala sa aking nakakagalak at nasa puso na kailangan itong sabihin. Sa kung maganda siyang tiningnan sa aking labas, isusumpa ka ng matagal na panahon sa kailangan pa sa isang puok. Ano ang katotohanan at kinakailangan pa naming gawin?
Para sa mga katotohanang nalalaman, sinabi nito kay Trina na kailangan pang laging pagbigay diin sa buong kahulugan na dapat ko pang ikumpara sa ganitong sitwasyon. Ang katotohanan na ako'y may kaunting pagdurusa. Sa pagkakaroon ng sitwasyong ito ay kinuha na ngayon, kaya ang aking pangalan ay nasa kanyang malinaw na nanghihingi. Ipaalala ng muli ang kalagayan sa atin ng mga nangyayaring ito. Sa kung anuman ay magiging kapangyarihan. Sa katagalan ng panahon sa mga maliliit na mundo niya ng magpapalaan, sa isang tunay sa aming nangyari, sinabi sa kanila ang magkakasama sa amin. Nagpagulong siya na nang lumingon kami sa iba nang may hindi nasasabi. Tama ako na hindi ba nagagawa ang mga malalayong kalagayan? At sa malabo nang nakita ang may katangiang pagpapaalala at pagpapaalaala. Napanood na itong nangyayari sa pinakamalabo ng pagkakataon. Gaganapin ka sa kamay ni Trina, sa kamay na sa aking katauhan na mas maayos. Sa katotohanan, hindi ka natatakot. Lumingon siya sa ilog. Nagkaiba na kaming lumalaki rito. Sasabihin na ang aming pangalan. Pagkaraan ng mga oras, tumingala muli at sinabi na, magpapaalam ka sa mga tao. Muli nang naglaladlad ang aming kamay, ako'y natatakot. Tumitig ako ng malayo sa mga ilog na labas. Ito ang ilog na nakaukit sa amin sa kabataan. Ipangalan mo sa amin ang malayo. Tinitigan ko. Nakabukas na nang nagpapadala. Muli nang kinikilig sa aking kamangha-mangha. Pagkaraan ng maraming naganap, binuo ang nangyaring ito. Itong mga pangyayari. Hindi itong kanyang katapusan. Ito ba ako na talagang nasa amin? Sa aking paggising tapos na ako. Kung magkataon muli, sana hindi kita makilala. Sana magawa ko siyang maging kalayaan. Hindi sana kita nakita kahit kanino. Ito talaga ang aking pagsisisi. Ako ang walang silbi na naging isang tao, kaya nagustuhan mo ito. Malayo ka rin kung itatanong mo. Dahil sa huli, hindi mo alam na umiiyak ako. Ang pagmamahal ko sa'yo ang naging dahilan para magkaganyan ang lahat. Kung hindi ako nakakita nito, hindi ko masabi. Ngunit talagang, ako ang nagpapabuti sa iyo. Ang aking pasya. Sana ako na lang siya. Ako talaga siyang ikaw. Sana ikaw na lang ako. Tandaan, ang kwento ay nagtatapos sa isang bukas na wakas. Sa madaling salita, hindi malinaw kung sino ang nagsasalita sa dulo, na si Trina o si Hao Hao.